Years back, binenta sa atin na itong SIM registration law ay tatapusin ang lahat ng mga scams. Pero bakit uso pa rin kaya ang tech scam kahit meron ng SIM registration law? Mukhang nabudol rin yata tayo doon. Yan po at iba pang tanong sasagutin ng co-founder at lead convener ng Scamwatch Pilipinas. Welcome back, Ginoong Josel de Guzman. Sir, welcome back to Afternoon Delight po. Hi Lord, salamat ulit sa pag-imbita sa amin dito. Hopefully makatulong tayo today. Hay nako, Boss Josel. Ewan ko, narinig nyo kanina pero mamaya tingnan natin kung makakatulong yung mga ganong teknolohiya. Pero kasi hindi ba habang nagka-create tayo ng mga proteksyon, lalong nagiging sophisticated din ang modus nitong mga scammers na ito. Opo, sir, where did the SIM registration law fail? Actually, isa lang naman yung failure yung butas doon sa SIM card registration law. Ito yung meron kang unlimited. So, halimbawa, ikaw, pwede kang mag-register ng unlimited SIM cards. Yun lang yung inaayos. So, kailangan ayusin yan. At aware naman dito si DICT at aware din dito si CICC at yung mga ibang mambabata. So, inaayos na natin yan. Pero just to be fair naman to the government, magmula nung nagkaroon ng SIM card registration law, kung dati nakakatanggap tayo ng 10 hanggang 15 messages, bumaba yan ng paisa, dalawa. Pero kaya lang, ang nangyari ngayon, yan din yung dahilan, ang nangyari ngayon dahil nga nawala na yung mga malalaking organized crime ng mga scam hub. Kasi ang daming na-raid, di ba? Sa Banban, sa Tarlac, sa Pasay, at sa iba-iba pang lugar, medyo nabawasan yung paggamit ng mga prepaid numbers, ika nga. Kasi yung mga nahuli dati ng CICC sa mga raid na to, yung nahuli pala ng PAOK through the coordination with CICC, may isang tao ang nakaregister na SIM card sa kanya 300. So yung mga ganun yung mga napipigilan natin. Kaya lang ngayon, lalo na yung nabanggit kanina, yung sa Maya at yung sa GCash na rin, di ba? Ang ginagamit ngayon ng mga scammers, yung tinatawag na IMSI catcher. Mobile to. So, ang ginagawa ng device na to, text blaster to, illegal. So, hindi niya kailangan ng SIM card. Ginagaya niya mismo yung signature ng mga kumpanya katulad ng Maya at katulad ng GCash. Kasama na rin dyan yung iba pang companies like Globe and Smart. Ang ginagamit nila 2G. So ngayon, i-configure nila, sample, ang gagamitin nila, lahat ng 09181. So kapag nasa kotse yan, kapag dumaan yan doon, lahat ng may 09181, makakatanggap ng mga ganong phishing messages. Wow. So ito yung may link. At akala mo, totoo talagang Maya or GCash, kasi ang gamit nila, yung signature nilang SMS, doon sa nagpapadala sa iyo ng message yung mga kumpanyang to, di ba? So ang trick po doon, pag may link, huwag niyo pong i-click kahit na tinatakot na kayo kasi sinasabi nila makakancel yung account mo kapag hindi mo binago yung password mo, hindi mo in-update. Yung mga kumpanya pong yan, mga app-based po kasi yung mga e-wallet at yung mga digital bank natin, di ba? So yung pag-update po ng password, yung app po mismo yung mag-i-inform sa inyo. Hindi po nila kayo gagastahan or gagastusan para i-send sa message na individual na kailangan nyo nang mag-update ng password. Random po yan. So kung sino po yung dinadaanan yan, yun po yung binabantayan ngayon ng CICC. Kaya inuulit na po namin yung pagtawag namin ngayon, i-report po natin. Kasi yung pagre-report po natin, nakakatulong yan. Huwag po natin isiping, wala nang magagawa. I mean, tatapatin ko na po kayo. Pag na-scam po kayo, mahirap na po maibalik yung pera. Pero yung importante po ngayon, yung government natin, kailangan po nila ng mga data. Kailangan nyo pong i-report yung mga numbers, hindi lang sa 1326. Nandyan na rin po yung eGov app. Kapag dinownload nyo po yung eGov app, meron po doon na i-report na scam. Ito po para sa mga hindi biktima, di ba? Halimbawa, nakatanggap lang tayo. Pwede natin i-screenshot yon. Tapos ipadala po natin dun sa eGov at makakapunta na po yan sa database. Kasi hindi naman yan individual scamming eh. Hindi naman individual yung nang-i-scam sa inyo. Organized crime po yan. Kaya yung pong pagre-report nyo, nakatulong na po, di ba? Marami na pong napasarang mga scam hub at mga illegal pogo na nagpapanggap. Sir Josel, ngayon binabantayan natin yung mga splinter, hindi ba nandyan na rin yung pati yung mga IMSI catcher. So nakatutok naman po dyan si CICC. Yan nga po ipanawagan nyo sa inyong mga social media, sa website at social media accounts po ninyo, no? Pero kasi
napag-usapan nga itong issue na to kanina sa ibang mga news outlets. Minsan kasi sir, pag nireport mo diretso, hindi raw nagre-react ito mga kumpanya, kailangan magkaroon ng konting abulabugin, ng may konting shame campaign para kumilos daw sila. Pero point taken po yung sinabi po ninyo. Sir, may mga IMSI daw ng mga gadgets na nabibili sa mga online shopping platforms. Totoo ba? May mga nakita pero dapat pag may nakita rin kayo, i-report nyo para ma-call out natin. Pero yung ginawa dati, yung mga online, yung mga legitimate, yung mga malalaki na mayroong promo ngayon, tinatanggal na nila. So, pag may nakita po kayo, i-report nyo po sa 1326 para ma-call out po yung mga online. Ang importante naman po rito, bakit po kailangan nating mag-report sa 1326? Number one, hindi po AI yan. Kasi yung mga companies, kapag tumawag kayo sa customer service nila, usually mga AI, matagal yung pagtawag dun sa customer hotline nila, sa complaint center nila. Sa 1326 po, meron po silang sistema. Kapag tumawag po kayo dyan, kahit sabihin nyo na, kasi pag nawalan na kayo ng pera, hindi na po, wag po nating isipin na kinuha yan nagkaroon ng glitch. Isipin po natin, scam na yan para po makita rin ng government kung saan nanggagaling. Kasi dito naman, pwede nilang i-call yung attention ng mga e-wallet, ng mga digital bank. So may kakayahan po dyan yung CICC at yung National Privacy Commission. Kasi kapag may breach naman na nangyari, dyan napapasok si National Privacy Commission kasi by law, mandated mag-report yung mga kumpanyang nagkaroon ng breach. Pero pagdating sa individual scam, i-report po natin yan sa CICC para at least ma-call yung attention ng mga banking, digital banking at e-wallet services na provider. Sir Josel, gusto ko lang balikan yung sinabi mo kanina about dun sa mga text na nakakagaya mismo ng parang ID. Kaya madaming napapaniwala kasi yung nakikita nila pamilyar na mga pangalan. Is it safe to say, sir, na isa sa mga na if you get a text, let's say, na kailangan magbago ka ng password, kailangan ganito, ganyan, that automatically you should be able to find that sa loob ng application? And it's always... Yes. Basta ang isipin po natin, yung mga transaction po natin, yung mga sa mga fintech, whether it's a digital bank or e-wallet, ang transaction po natin dapat sa app. Hindi po sa SMS. Hindi po sila lalapit sa inyo sa SMS, sa email, or tawag. Hindi po nila kayo tatawagin. Lahat po kung magpapalit po kayo ng password, yung app po mismo ang magsasabi, oy, kailangan mo nang palitan yung password mo. At the same time, i-check din po natin yung mga security features ng mga digital banking app at yung mga e-wallet na to, kasi pwede nyo i-register yung phone nyo. So kapag naka-register yung phone nyo at hindi nyo inan-register doon, ibig pong sabihin nun, hindi po ito magagamit ng mga ibang telepono. So, napaka-importante po no. Kaya pag nagbabago ka ng telepono, may mga proseso kang dadaanan para i-register mo yon at i-register mo yung bagong telepono. But at the end of the day, yung pinaka-crucial po dito, dalawa po yung babantayan natin lagi sa mga phishing na to. Number one, may link. Kapag may link po ang SMS, kahit na nanggaling pa yan, sabihin na natin doon sa legitimate channel nung digital bank or ng e-wallet, wag po natin i-click. Ignore na po natin. Okay, na number one. Number two, kung sakali man may nag-message sa inyo at kinausap nyo na at hinihingan kayo ng 6-digit, 4 to 6-digit na verification code, OTP po yung hinihingi nila. So yung OTP pong yan, hindi po yan nilalagay sa SMS. Hindi po yan hinihingi ng mga agents, okay? Ng customer service ng kahit anong institusyon. Yung OTP pong yan, pinapasok po din natin sa app. Doon lang po natin ginagamit yan. So, wag po tayong lalabas sa app. Yung dalawa lang po yun, hindi na po kayo may scam. Pero sir, meron kasi mga recently na nag-report na sinabi nila na wala naman daw humihingi ng mga OTP, mga PIN, wala din daw link na nakukuha, pero parang nawawalan pa rin sila at na-infiltrate pa rin yung kanilang mga bank accounts. Kung ikaw if you did the two-factor security, yung mga ganyan, bakit may nakakalusot pa din po? Ano ba yung parang le-level up na nga yung mga scammers yung pinakauso ngayon, yung pinaka-rampant, ito yung tinatawag na Facebook hijacking. So, hina-hijack yung Facebook nyo. Pag na-hijack kasi yung Facebook nyo at nag-click din kayo ng link, not on that particular issue, di ba? Kasi iniisip natin, kapag kinlik natin yung link ng Maya, ang akala natin, yung Maya natin yung mahahack or yung GCash natin. Actually, pag kinlik nyo yun, baka ang hinahack nila yung Facebook nyo.
Pag nahack po nila yung Facebook niyo, definitely magkaka-access na po yan sa iba. So, yun po yung number 1. Yung number 2, kapag may mga instances na nawawalan kayo nang wala naman kayong ginagawa, ang dapat niyong gawin, i-report niyo po kaagad yun doon sa e-wallet niyo. Dalawa po yan, e-wallet niyo. Pangalawa, i-report nyo rin po sa 1326 para magabayan po kayo. Kasi baka naman nagkaroon na ng breach, okay? Nagkaroon na ng data breach o nagkaroon na ng cyber attack, yung particular company na ginagamit natin. So, yun po yung mga tinitingnan ngayon. So, lalo na usong-uso ngayon. Ang dami po, ang dami. Isang taon na po namin kino-communicate yung 1326. Ang sinasabi po dito ni Global Anti-Scam Alliance na based sa Europe, nag-conduct sila ng survey sa Pilipinas, halos hindi nagre-report yung mga kababayan natin kasi nawawalan sila ng gana. Pero mag-report po tayo sa 1326 kasi ang sinasabi dito 67% ng Filipinos ayaw nilang mag-report. Kaya sa Biyernes ang gagawin po namin, ilo-launch na po natin yung Holiday Watch 2024. Ito po yung Christmas campaign natin. At ang gagawin po natin, i-communicate po natin yung mga available channels. So, nandyan yung 1326 para sa mga biktima ng scam. Nandyan yung e-report ng eGov. Ipopromote na rin po natin yon para sa mga scam, yung mga paggamit ng screenshot. Nandyan din po yung bagong DTI channel through eGov din. Pwede nyo rin pong i-report dyan yung mga scrupulous online shopping kapag mali po yung mga nabili nyo. Nandyan din po yung SEC check ng SEC para sa mga investment scam. Mas malaki po to kasi ang tinatarget nito mga OFWs at yung talaga may mga pera. Nagbebenta ito ng mga crypto, nagpapanggap na nagbebenta ng crypto, gold at foreign exchange. Yung SEC kasi, kailangan nang titingnan natin, registered ba yung company niyan sa SEC? So kung registered yan, yung SEC check, makikita nyo kung registered yung company. Pangalawa, kung meron silang lisensya na mag-offer ng investment. So may pangalawang license yun. Makikita nyo rin yun sa SEC check app. I-download nyo po yun. At syempre, nandyan na rin po yung NPC, yung National Privacy Commission, yung tinatawag nilang NPC Seal of Registration. Para malaman nyo kung yung website na yun, talagang legitimate. Dapat nag-register yan sa National Privacy Commission. At syempre, nandyan po yung Whoscall app. Dito po, kapag nasa database po nila yung mga tumatawag sa inyo, or for Android users, yung mga nagme-message sa inyo, madidetermine po natin kung suspicious po yung numerong tumatawag. So marami po tayong ginagawa, kailangan lang po namin ng tulong para i-communicate ng lahat ng ito. So gagawin po namin yan sa Friday. Ilo-launch namin together with DICT, DTI, pati si DOTR kasama for the travel scam kasi marami nagta-travel ngayon. Si CICC, si Securities and Exchange Commission, si National Privacy Commission, si National Telecommunications Commission. So ang gusto po nating ipakita ngayon, may mga available channel po tayo ngayon. May mga available reporting tools. Gamitin po natin. Kulang lang po kasi ang nangyayari dito, mas nagiging effective po yung ginagawa namin pagpunta sa mga barabarangay at sa mga schools at tinuturo namin individual via brochure. Mas effective po yun. Ang nangyayari kasi kapag nagko-communicate kami online, nalulunod siya kasi ang daming mga content na namin kasabay at hindi na siya napapansin. Kaya yung 1326, ang tagal na po natin kayo na-communicate to, hindi po tumatawag yung mga tao, so uulitin po natin. At makikipag-partner din po kami sa mga ibang media outlets katulad ninyo para i-carry po yung message kung saan po sila magre-report. So ilo-launch po natin yung 8 ways to 5 the 12 scams of Christmas. So 8 ways po yan. Nandyan po lahat yung mga reporting channel ng mga government. Alright. So hopefully doon, ang panawagan ko lang po sa mga kababayan natin, kailangan po ng gobyerno yung data. Kasi ang labanan po rito, technology versus technology. Correct. So yung pagre-report nyo, kahit na iniisip nyo walang patutunguhan, pag nakakita kayo ng numero dyan or nakatanggap kayo, i-report po natin sa eGov app. I-report po natin sa 1326. Alright. So 1326. lalong-lalo na po yung biktima at yung mga nahack ng Facebook. Opo. Kailangan within 24 hours may report nyo po yan para ma-recover nyo. Otherwise, yung Facebook account nyo, magiging zombie account yan. Gagamitin yan sa mga pang-scam. So, 1326. isa rin po yun sa mga i-reveal natin in the next coming week. So, Alright. medyo doble kayod po tayo ngayon. Sir Josel,
1326, apat na numero, 1326. dapat tandaan. Maraming salamat po, sir, no, sa inyong oras. Yan po mga kapatid, si Josel de Guzman, co-lead convener and co-founder ng Scam Watch Pilipinas. Maraming salamat, Sir Josel. Thank you po.